Magandang araw muli at welcome po sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ngayon nga ay pag-aralan natin muli ang kanyang salita at continuous pa rin po tayo sa topic natin na The Redeemer God. So ang talata na pag-aaralan natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Juan 11:24 hanggang 26. So sabi dito, sumagot si Marta, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? So sa story na to ay tinuturo sa atin natin Panginoon kagaya ng title natin. Kailan ang muling pagkabuhay? Ito yung time na yung about kay Lazaro. So, yung story ni Lazaro na sa muling pagkabuhay niya. At si Marta nga ay ang una nagsalita sa verse 24 na sabi niya, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. At ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesus at si Lazaro. So sabi doon sa verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So kung sino man yung sumasampalataya sa kanya, sabi doon kahit mamatay na ay muling mabubuhay. So para po sa ating unang katuruan, sabi dito, the day of resurrection is the last day. So sabi doon ang muling pagkabuhay ay ang huling mga araw. So sabi nga sabay na yung the last day at yung resurrection, at tayong lahat sabi nga ay daranas at hahantong sa pagkamatay. At dahil tayo bilang mga Kristiyano naniniwala tayo na talagang mapapabilang tayo doon sa kaharian ng ating Panginoon. At panghawakan natin yon na darating ang time na lilisan natin ang mundong ito, mawawala tayo nang hindi natin alam kung kailan, kung saan. Ang patuloy natin na panghawakan ay yung pananampalataya na mayroon tayo sa ating Panginoon na mapapabilang tayo sa kaharian niya. Pangalawa, sabi dito, Jesus is a resurrection and the life. So, si Jesus ang muli nating pagkabuhay at ang buhay. Tunay nga na sa buhay ng bawat isa sa atin, marami tayong mga bagay na hindi pa sinusuko sa ating Panginoon, at marahil marami sa atin din ang ini-enjoy yung buhay nila dito sa mundo. But we need to be busy sa or para mapapurihin ng ating Diyos, dahil alam natin na talagang kung tayo ay magsusumikap na ayusin yung sarili natin sa pamamagitan ng pagsuko nito sa ating Panginoong Jesus, sabi doon, siya yung magbibigay ng buhay sa atin, ng walang hanggang buhay, walang katapusang buhay sa piling ng ating Panginoon. Sabi nga, hindi totoo yung salitang you live once. You only live once. Sa ating Panginoon, you live forever. Walang once. Sapagkat, sabi nga, yung pagkataas natin dito sa mundong ito yung parang training ground natin upang sanayin yung sarili natin na gumawa ng mga bagay na kalulugod ng ating Panginoon. And sabi doon sa pangatlo, we have crossed over death by faith in Jesus. So, darating tayo sa time na mawawala tayo dito sa mundo. But because with our faith in Jesus, we know that we are belong to the kingdom of God. So, panghawakan natin yun na lagi nating isaalang-alang yung lahat ng bagay na ginagawa natin, na maging kalugod-lugod ito sa ating Panginoon upang sa ganon mapabilang tayo dun sa inihanda na silid sa atin ng ating Panginoon. At ganon din naman ay mai-share natin ito sa ating mga bigan, kamag-anak at lalo higit sa pamilya natin.
sa lahat ng tao na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, sabi dito, believe that Jesus alone can rescue us from death and coming judgment. So, maniwala tayo na sabi nga, Jesus is the way, the truth, and the life. Siya yung magre-rescue sa atin. Siya yung magliligtas sa atin tungo dun sa kamatayan, patungo dun sa nalalapit na judgment, sa buhay na walang hanggan. So, paniwalaan natin, panampalataya natin na ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, yung magiging susi para makapasok tayo dun sa kaharian ng ating Panginoon. Number 2, sabi dito, look forward to the reunion of all believers. So, darating ang time na magkikita-kita, magsasama-sama tayo, sina Moses, sina David, lahat ng naniniwala at nagtiwala, sumampalataya sa ating Panginoon noong una pa mang panahon ay makikita natin sa mga huling araw at sa kabilang dun sa luklukan ng ating Panginoon. Makakasama natin sila, makakausap natin sila, at higit sa lahat, makikita pa natin yung mukha, face ng ating Panginoon. At yan yung pinaka-the best na makita mo yung mukha ng lumikha sa iyo pagdating ng tamang panahon. Sa takdang panahon ay makikita natin siya face to face, at ganoon din yung mga lola, lolo, kapatid, pinsan, kaibigan natin na una na sa piling ng ating Panginoon ng mga Kristiyano o mananampalataya ay makikita natin very, very soon. So, number 3, sabi dito, be busy in the kingdom knowing that you will live forever. So, again, yung kagaya na sinabi ko na marami sa atin ang laging dahilan yung YOLO o you only live once. But, suddenly, ayan yung mga mindset ng mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. But, if you're a Christian and a followers of Jesus Christ, you know that you live forever. Ito yung training ground pa lang natin dito sa lupa. At pagdating natin doon sa langit, andun yung kasiyahan ng pagpupuri, walang hanggang kamatayan, yung pagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman, nawa ay maging busy tayo doon sa mga bagay. Bakit ito yung naging huli? Kasi it's a reminder for us na may tama ano ba yung mindset na meron tayo. Bakit tayo nandito sa mundo? Dahil lang ba para kumita? Dahil lang ba para i-enjoy yung buhay na mayroon ka? Ang pinaka-the best is yung gawin mo yung lahat ng makakaya mo para mapupurihan ng ating Panginoon. Para magamit yung buhay mo upang malugod sa atin ng ating Panginoon. So, be busy in the kingdom of God, knowing that you will live forever. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.